Sup sa inyo mga katropa fish, may karak here. For today's video, pag-uusapan natin yung vlogger ng Richelle Gadgets. Yung vlogger na ito, nagpo-promote ng sugal or online casino. Kung gusto nyong magsugal, huwag nyong ilagay yung promo code. Alam nyo kung bakit? Kunwari, naglagay kayo ng 10,000 sa online casino na yon na nakalagay yung link, tapos nakalagay yung promo code niya na sinasabi niyang, kunwari, promo code. Natalo yung 10,000 ninyo. Yung 10,000 na yon, may 50% siya doon. Kaya, nagpo-promote siya ng sugal. Rekta yon, sa kanya yon. Kada isang player, may 50% siya doon, guys. Kaya, kung gusto niyo magsugal, huwag niyong ilagay yung promo code nun. Okay. Diba, may mga nakikita kayong mga video, mga nagla-live na online casino. I'll tell you what. Ayan. Eto, yung nagla-live na to, meron siyang 20 million. Hindi talaga sa kanila yan. Doon yun sa company. Yan lang yung ginagamit nila na panglaro dyan sa online casino. Habang nagla-live sila, syempre kayo nanonood, di ba? May impluwensya kayo. Kapag nakikita nyo nananalo yung player, di ba? Hindi nila nakukuha yan. Panglaro lang nila yan, hindi yan sa kanila. Yun yung totoo. Kung nanalo talaga siya ng 20 million, humingi kayo sa kanila ng 1 milyon. Hingan nyo ng 1 milyon. Tignan ninyo. Kung bibigyan kayo niya ng 1 milyon, pakitaan niya kayo. Siguro, kapag nakita niya ito, itong video na to, ang gagawin niya, hiram siya dun sa company. Sa company niya, ito yung 20 milyon. O, di ba? Hingin nyo, subukan nyo, humingi kayo sa kanya. Pingin ako 1 milyon, sabihin ko sa kanya, pingin ako 1 milyon, papaagaw ko sa mga nasalanta sa sunog. Ganyan sabihin nyo. Tingnan nyo, hindi niya yan ibibigay. Trust me, hindi niya yan ibibigay. Mag-reason out yan. Pinagsabihan na kita, nire-respeto kita noon. Ngayon, wala na ako sa iyong respeto. Ayan, yung mga ganyan. Kalokohan yan. You have won 75 million. Kalokohan yan. Hindi yan totoo, guys. Ikaw, syempre, na nanonood sa kanya, di ba? Hinggit na hinggit ka. Kapag naglaro na ako, sige, subukan kong tumaya. Tapos lagay ko yung promo code ng influencer. Hindi nyo alam ha, kapag natalo kayo 20,000, may 50% siya doon. Ang problema pa niyan, di ba? May pamilya ka. Yung budget ninyo for 15 days or for 1 month, nalulung siya sa sugal. Ano sa tingin nyo? Magugutom yung pamilya ninyo. Etong ilaw ng tahanan, anong mangyayari sa kanya? Uutang siya sa iba. Gusto niyang mabawi yung pagkapanalo niya, pero hindi niya yun mababawi. Yun yung totoo. Paun ka sa utang, nalulung ka na sa sugal, diba? Mas prefer ko pa na sabihin sa inyo na wag na kayong magsugal. Pero kung magsusugal kayo, tip ko lang sa inyo, wag nyong ilagay yung promo code na yun kasi kikita yung influencer na yun sa inyo. Yun yun. Tapos na tayo dyan sa napanood natin. Kung kunwari, nanalo ng 75 million. Pag-usapan naman natin, mga nakaraan. Akala ko, labas na siya dun sa problema namin ng Richelle Gadget. Diba? Sabi niya, diba ito yung nagbebenta ng resale? Alam mo ba yung issue? No. May ebidensya sila na may video silang hawak about dyan. Hindi nila ilalabas dahil sa korte nila dadalhin. 1 year niya na nabili yung phone nung nagkaroon ng green line, ibabalik. Gusto niya papalitan ng bago. Bago? Seryoso? Bago? Hindi ko papalitan ng bago yon. Baka pakita ko pa sa iyo yung video na usapan namin that time. Wait lang. Hi, sir. Hello. Anong unit ko? Yung S20 Plus niya dati. Summer swap. Ha? Sir, ano ka na? Kaya magkano? Z Flip 5. Ate. Dami Yan nga yung dati. Yan nga yung dati, di ba? Summer swap. Ha? Summer swap. Magkano? Magkano? In case. Mga 1K. Kung that day nalaman niyang receive, bakit di niya binalik, pinaabot pa ng 1 year? Dahil nasira na, may vlog din yan doon, hinahanap, pero bakit wala na? Issue ng Samsung ngayon is green line. Wag lang ako idadamay sa problema na yan dahil labas ako dyan. Sinabi niya labas siya dyan, pero ayan pa rin, panay ang tuloy niya sa mga comment. Comment siya ng comment. Kung nanahimik na lang siya, hindi ko siya sasagutin. Tinawag pa niya akong mokong nun
I'd rather go to Madam Lai and Zitro. Napakatamad mag-reply ng seller na to sa inquiries. Sin zone si Madam, akala mo walang pambili ang tao. Nahalungkat ko tuloy yung received issue ng seller na to. Sorry sir, disappointed ako sa seller na to. Sabi ng mastered. Sumagot siya, wait lang, naniniwala kayo ron? Tumawa na naman siya. Yung nag-post na napanood mo, 1 year na nabili yung phone. Last year, April 2023. Tapos gumawa siya ng video ngayong July 2024. At yung video, pinalitan din nung araw na yon. Tapos, nung nasira niya, yung phone gusto niyang ibalik o papalitan niya. Wala naman replacement na 1 year na company na ganun, di ba? Kung naniniwala ka ron, nasa iyo na yan. May evidence naman na pinalitan. Para sabihin ko sa iyo, vlogger ni Richelle, napaka-misleading information ng mga sinasabi mo. Last year din pala, kinausap ko siya noon. Hindi ka nakikinig eh. Gusto kong magmura kaya lang bawal eh. Natatawa ako sa mga pinagsasabi mo. Puro misleading. Kinausap ko sila last year, nandun sa part 2. Ako yung pinagdidikdikan na pumunta sa Samsung. Tsaka sinasabi mo, 1 year na bili yung phone, tapos brand new, pinalitan, di ba? Ikaw ang nagsabi, ikaw nagdidepensa sa kanila, di ba? Last year, ibig sabihin, napalitan ng brand new yun. Yung ba ang gusto mong sabihin sa akin? Eto, ebidensya. Ha? Para sabihin ko sa'yo, ayan yung ebidensya ko. Kaya mo, basahin mo. Kung marunong ko magbasa, screenshot ko na. 1,680 pataas. Yung taon na ng cellphone na to. Tingnan mo, May 23, 2021 pa. Pumunta ako ng Samsung. Ayan doon tayo magpo-focus sa buwan na. Ayan 5/31, 2021. Yan yung yung warranty. Doon natapos. Banggang-bangga, di ba? Tugmang-tugma. Nagmamagaling ka eh. Tapos may sinabi ka pa eh. Ako, may parusang kulong under article revise. Kayang-kaya mong masabi yan, ha? Vlogger na nagpo-promote ng sugal, kayang-kaya mong sabihin yan. Tulungan mo nga rin ako na yung panloloko sa mga customer. Kasi customer ako, di ba? Ako yung naloko. Pakitulungan mo nga ako, yung penal code nun, na nanloko ng customer. Ha, vlogger? Asahan ko yan, ha? Maingay kang masyado eh. Napanood ko yung post sa FB, dyan bumili ng sealed brand new. Pero pag unbox, naka-set up na, naka-on pa. Wahahaha, may bayad daw siya 5K nung na ginawaan na niya ng video sa shop. Nagsasagutan sila nung tindera. Ulitin ko, hindi ako naniningil ng bayad noon. Kasi nga, baguang vlogger ako. Nung pangalawang punta ko, puyat ako. Kasi nga, nag-aangkas ako last year, di ba? Puyat ako, pagod ako. So, pumunta ako sa shop niya. Yun yung pangalawang vlog ko. Hindi ako nag-expect ng bayad. Doon ako sa parking, sinendan niya ako ng GCash. Hindi ako nag-expect pag umaalis na kaagad ako. Ano ba yan? Yung boss mo, vlogger ang ingay mo. So, sinagot niya si Owen Hearts. Lahat ng mag-comment dito ng ganito, magre-reply ako, 1 year na nabili at nagamit yung phone, okay? At yung sa video, pinalitan nung araw yun mismo. Yung phone na nagkamali sila that day, tsaka bakit ka ngayon nagreklamo sa loob ng 1 year pagkatapos magkaroon ng green line. Tapos, tatakutin mo yung seller. Hindi ko siya tinakot, wala akong ginawa ang pananakot. Wala akong ginawa. Last year, kinausap ko din sila last year. Kapag hindi nila papalitan yung phone ng bago, babayaran ng same price. Wala akong sinabing gano'n na bayaran ng same price. Ang OA mo, vlogger. Napaka-perfecto mong magsalita. Wala akong sinabi, hindi ako naningil. Kahit kinausap ako ng friend niya. Sabi ko, hindi na. Hayaan na lang. Grabe. Babayaran ng same price. Sisiraan at gagawa ng di maganda, malaki kaso yun. May parusang kulong under the article 358 Revised Penal Code of the Philippines. Damihan niya pa yung video at post. Wow! Galing naman ng vlogger na to. Tuwang-tuwa ako. Galing! Galing! Grabe! Siya ulit ito eh. Sabi niya kay Owen Hart, hindi ko pinagtatanggol yung seller. Sa akin lang gagawa ng video. Sana buong kwento. Ayun na, ibuo na nga yung kwento eh. Asan yung ibang video niya na nag-vlog sa resell gadget at pinagbubura? Haha. Di ba siya nauna nag-vlog doon? At ang tanong, customer ba galing sa kanya? Una sa lahat, siya ang nag-invite sa akin doon. At pangalawa, hindi niya ako vlogger. Naintindihan mo? Hindi niya ako vlogger. Kung vlogger niya ako, may kasulatan yon. Nagpa-vlog siya, ibang nagpa-vlog sa vlogger niya. Nagpa-vlog siya sa akin nun. Kakapalan daw niya ang mukha niya. Intindihan mo? Garal ba to? Sabi nung Owen Hart, di bayad ka din pala dyan sa pag-vlog mo sa mga videos. Oo, bayad siya. Bayad siya guys. 5 times siguro talent fee mo dyan, sabi niya. Ewan ko ba dito? Bakit ka nakikisali din tong vlogger na to? Napakamot na lang ako eh.
Alam nyo guys, kung narinig ko lang talaga yon, ay, doon pa lang nagsisigaw na ako. Ang ingay lang kasi doon sa Tiangge na yun. Oh, sumagot siya ulit kay Gladys naman. Bossing, sinong influencer o TikToker, content creator na hindi na binabayaran kapag nag-promote ng products o business? Ako, syempre, hindi ako nagpapabayad. Ako, umaalis kagad ako. Nung una, sinuli ko. Yung pangalawa lang, pinoperso niya, ini-insist niya. Sabi ko, wag. Doon pa lang sa pangalawa, doon ko lang tinanggap. Pabalik-balik ako doon dahil sa problema ng cellphone na yun. Bago ka kumakampi doon, sana kumpleto sinasabi niya. Dati, siya ang una na nagbablog sa Richelle Gadgets. Ang tanong, may napunta ba sa kanya at nasaan yung vlog niya? Bakit pinagbubura? Haha. Bakit di ko buburahin? Nanloloko nga eh. Ako nga niloko eh. At yung video na yon, yun yung video na pangatlo. Na kunwari, okay na pero hindi pa rin. Hahaha. At bakit hindi niya sinabi na 1 year na yung phone? Sinabi ko, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Nanood ka ba ng video ko? 1 year na yung phone pagkasira-siraan pa para palitan ng bago. Hindi niya nga sinabi yung video niya, pinalitan naman yung ng iba. Pinalitan niya, oo. Pero yung pinalit na yon, resealed pa rin. Ayun, pinakita ko na yung picture kanina. Oh, gusto niyo ulit makita. Ayan. Ayan yung picture. 1,678 days old na. Sa isang taon, di ba, may 365. Oh, i-divide nyo. IMEI, tsaka serial number ng phone. Oh, magkatugma yan. Ayan yung sa Samsung. Ito yung sa website. Tingnan nyo ha. Sundan nyo yung 3533 4411 3305 226. Ayun o. Nagkaparehas yan. Samsung Service Center na ang nagbigay sa akin ng information. Ang pinagsasabi mo dyan? Wah, hindi ko pinagtatanggol yon. Ano naman mapapala ko doon? Oo nga, anong mapapala sa akin ni Owen Hearts kung ipagtatanggol niya ako? Both side may mali, epic fail pareho. Ikaw boss, totoo, ikaw boss, deny to death ka. Na kesyo, hindi mo pinagtatanggol yung store, panay naman depensa mo, obvious naman, na hindi mo alamin, nagbablog ka dyan, nakikinabang ka din dyan, aminin mo man o hindi, both sides, epic fail. Yung store na binayad ka on the spot, naka-video yon, brand new, resealed yon, na unit, na naka-set up na naka-on, unbox. Ang pinaka talaga dito, guys, sino ang supplier nila? Ang supplier ba nila, Samsung? Smart? Smart pa kasi, smart nakalagay dun sa box na yun Weird no? Kung ganun man, paano kayo nakakakuha ng brand new na cellphone sa Smart Richelle Gadgets? Paano? Yun yung tanong, sinong supplier ninyo? So, dito naman tayo. Pinakalas, sabi ni Manuel de la Cruz, may mga nag-complain, ang iba nakabili dyan, yung iba refurbished, saka yun second hand. Ginagawang brand new, nakalagay sa box seal, pero nakabukas ang phone kuya. May reklamo dyan sa store, Richelle Store, dyan sa Green Hill Cellphone Accessories. O, sumagot siya, Manuel de la Cruz, wala yun! 1 year niya na nabili yun. Phone na at nagamit ang gara naman nun. Ha ha ha. Tapos tinatakot yung seller. Hindi ko tinatakot yung seller. Una pa lang, wala akong blackmail na ginawa sa kanya. Tinatakot na pinagsasabi ninyo. Vlogger ka. Alpakupski. Gagawa ng video after 1 year nung nagkaroon ng green line, ibabalik niya. Last year pa yung video na yon. Ulitin ko, 4 years mahigit na. May unang nagmay-ari nun bago nila ni-resealed. Okay, ulitin ko. Nakita mo na siguro yung screenshot. So, ngayon lang nagreklamo, dapat mismong araw na yun, diba? Tsaka pinalitan naman at nagkamali sila. Nagkamali pa rin sila kasi resealed pa rin yung pinalit nila. Ito naman si Girl Kukok. Tama, unfair naman sa seller, 1 year na nagamit. Unfair. Naka-stock lang yun, hindi yun nagamit. Huwag niyong ipagpilitan na nagamit yun. Naka-stock lang yun doon. Hindi kami nagkakausap nun, nung ex ko. Sumagot naman to si vlogger. Unfair naman talaga, walang alam sa batas yung gumagawa ng video. Sa ginagawa niya, kakasuhan siya ng pagkakakulong, lalo na business yun. Doon pa lang sa 1 year na sa kanya, yung phone, tapos magreklamo na resealed. Resealed talaga. Resealed talaga, literal na resealed. Ulitin ko, resealed. Resealed pa rin yung pinalit niya. Okay? Sa video, akala mo ngayon taon lang, pero last year pa yon. Di sana last year pa kaso nagbablog din kasi siya. Okay, ano daw ang motibo ko? Sa susunod kasi na video ko, maraming naiinis kay dun sa isang nag-content din sa akin, yung Richelle versus Mekarak.
Gagawan ko ng content yon. Ang daming nainis sa kanya. Pati yung mga kakilala kong vlogger, yung mga ibang vlogger, ang daming nainis sa kanya. Next time na yon. O yung Bob Suzuki 6418. Inolit ko panoorin ang video niya. Wala naman pananakot siya at nasa video ang mga usapan nila, hindi siya pinapansin ng Richelle mo. May part 2 at part 3 sinabi pa ng tindera na alam niya na resealed at nagulat pa ang vlogger na bumili. Bakit nga ba nakabukas ang cellphone kung ikaw ang customer? Maniniwala ka ba? Na bago ba ang bebenta ni Richelle kahit pinalitan? Sinabi nung Gladys Yanter 3817, bakit pa kasi ni-reseal pa nila? Anong motibo? Ano nga bang motibo ninyo? Bakit nyo ni-reseal? Siguro, gusto nilang ibenta ng brand new. Brand new nga nakalagay sa description sa marketplace, di ba? Inulit mo nga, sabihin natin pinalitan yung unit that day. Kasi, nagkamali sila at hindi na supply yun. Tsaka, nabili niya ng April 2023. Tapos, ibabalik niya ng sira. Ngayon, July 2024. Ulitin ko hindi ko ibabalik. Hindi ko ibabalik. Trade in. Grabe yon, bossing. Nasira niya. Tapos ibabalik niya. Tsaka boss, wait nyo lang magpo-post din about sa kanya. Tapos waiting din siya ipadampot. What? Bakit ako ipadadampot? Ang dami kong ebidensya laban sa kanila. Papatawa ka? Patawa ka, vlogger? Ha ha ha, may evidence sa kanya. Lahat ng combo. Mga video at mismong picture siya bago umuwi. Sana hindi niya binura yung mga vlog niya sa Richelle Gadgets. Kung ako lang at andun ako sa mismong incident na yon, sasabihin ko lahat na dito baka ngayon nasa kulungan na. Maniwala ka. Maniwala daw kayo sa vlogger na yon, guys. Maniwala daw kayo sa kanya. Maniwala ka sa akin. So dahil wala ako doon at wag niyang subukan na idadamay ako para magka-views siya. Masisira ang buhay niya. Himas rehas, ipaparanas ko sa kanya. Panay ka nga, dada eh. Panay ka, bunga nga eh. Oh, eto sagot ko sa'yo. Bakit ganito? Ang mga pinagsasabi mo sa video mo. Diyan ka nag-comment. Dito ako magsasalita sa video ko. Pero huwag ka mag-alala, di kita papangalanan. Tandaan nyo guys yung sugal na yan. Nakakasira yan. Kung gusto nyo pa rin magsugal, huwag nyong ilagay yung promo code na sinasabi niya. Okay. Hindi yan promo code. Kikita ka siya dun. Pag-isipan nyo mabuti kung magsusugal pa ba kayo o hindi. Mas prefer ko talaga na huwag kayong magsugal. Kasi makakasira din yan at mababaon kayo sa utang. Intindihan nyo? Ano sa tingin nyo sa kanya, sa vlogger na nagpo-promote ng sugal? So, kayo na bahala. Bago matapos tong video guys, grabe. Thanks sa inyong support talaga. Thanks. Yung ibang mga nag-message sa akin, ang dami nilang natutunan kung paano malaman yung IMEI, kung kailan nabili. Na-appreciate ko na natulungan ko kayo. Alam ko kung ano yung tama. Bye guys, see you on my next vlog. Bye.